13 Section 11. Thank you very much, Attorney Terion. May dagdag lang ako, Hana. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, no, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag administration nito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marbel, lalo na itong si Torre na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOJC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kami tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole kingdom nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan, bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole kingdom nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mga pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso. Extradition. Pero gusto nyo sumurkat. Anong gusto nyo? Shoot to kill. Rendition. Papatay nyo. Kaya ganun lang pala. Paglusob ninyo, dala-dala ang matataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa ng pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan mga kababayan. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na pagkikipaglaban na ito. Kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito, wala po kaming baril dito, hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Torre, basagulero, bandido, akala niya, bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan, ang aming karapatan, tatayuan at tatayuan po namin ito. Amen. Kahit ikamatay pa namin. Thank you very much, Brother Carlo. Dr. Ray, would you like to add? Yeah. Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako. Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod na dito kay Bongbong Marcos, ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya mayor lang. But I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way that when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president.
Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at naramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga pangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, ito na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bubomba ng tubig, babarilin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito, ito na to mga kababayan, ito na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas. Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas na matagal nang nilugmok ng mga magnanakaw sa gobyerno na hanggang ngayon ay namamayagpag. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa broadcast na ito. Ako bilang isang magsasaka ay kaisa sa panawagan na panahon na para sabihin sa iyo, Ginoong Bonget Marcos, na wala ka ng karapatang mamuno sa bansang ito. Sa ngalan sa akong mga kauban, sa akong banay, ug sa tanang mga Bisaya nga nagtanaw, nagsulong karon, ang among panawagan kaninyo niabot na ang higayon nga atong barugan, ang atong mga katungod nga mabuhi og disente ning nasod nga tabunon. Wa nay panahon para magsigi kitag agwanta sa mga kapait ug mga kaparaot nga gihatag gimugna niining rehimeng Marcos. Karengang gapong kabalenta mong Manuel Bengeni. Pakidwang mipuke kayo. Intukyan nyo kami. Kening kekeng daraptan nganing bengay ti. Bang kanita aparatang tamo keng kapamilya tanan ning gagawan ni. Nung nanoing dapat tamong gawan para apalakwan tayo ining damonyos ang makatuknang keng Malacanang. Na po biro yung malalyari. To our listeners of Suarasug Media, also known as Sunshine Media Network International. Muli po kaming sumasaimpapawid sa iba't ibang kaparaanan upang manawagan na magkaisa ang Pilipino para isuka ang nakakarimarim na rehimeng ito. Panahon na para tumindig tayo. Panahon na para sabihin natin, tama na ang kabulastugan, tama na ang kabangagan, tama na ang kakaparty. Marami ang gutom. Alam ko marami. Yung mga kababayan natin kanina pa nagpaparating sa mga taga Batangas, mga taga Malabon, sa lahat po ng inaabot ng ating pagsasaimpapawid ngayon. Ulitin po namin. Itong mga pananakot, ako'y nagitla eh. Alam niyo naman, ako'y palabiro. Pero nung makita ko itong lahat ng mga sinasabing gagawin nila oras sa paglusob nila rito na wala nang kikilalaning batas,
na ultimong mga pasaring, ewan ko kung saan ang gagaling itong mga sinasabi ni Torre, pero it is impossible for Torre to speak this way nang wala siyang bendisyon mula sa kanyang amo. Kaya dahil po rito, minamarapat namin na manawagan na sa inyo. Hindi po kami nananawagan ng revolusyon. Nananawagan kami para magkaisa ang mga boses natin at sabihin natin kay Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos, umalis ka na riyan bago sumapit ang dapit hapon ng iyong buhay. Thank you, Sir Jay. Magandang gabi po sa lahat at meron po tayong natanggap na balita at ito po ang gagawin ng mga pulis. Magpi-play ng nakakabingi na sounds para umalis ang mga tao sa gate. Hindi na mag-a-announce ng authority o magpapakita ng warrant. Bobombahin ang mga gates. Huhulihin ang mga lawyers. Poposasan ang sino man magpapakita ng resistance. Babarilin kung magwa-water cannon. At ito po ang ating narinig, ang KOJC ay handang mamatay. Sana po, President Marcos, tayuan mo ito. Kasi dadanak po ang dugo. Wala po. Meron ka pong magagawa, Marcos. Panindigan mo ito. Kasi kung ipagpapatuloy ni terorista ang pagsugod dito, hindi po ibibigay ng KOJC. At kung tutuluyan mo yung mga sinabi ko, medyo hindi po maganda ang mangyayari dito. Kaya po, Marcos, pumagitna ka. At kung hindi, bukas kita sa Malacanang. Huwag na po nating paabutin doon. Awatin mo na ang iyong kampon. Dahil ikaw ang presidente, may magagawa ka. Be strong. Dapat ka nang manindigan kung kaya mo. Magandang gabi po sa lahat. At malinaw yun before si Boss Dada, tsaka yung karagdagang rejoinder ng mga kasama ko. Ang lahat ng ito nagmumula sa pagpapabaya at pangungonsinti ni Marcos Jr. sa illegal na maniobra ng mga tauhan niya na kagustuhan niya ring mangyari sapagkat na-hostage na siya ng Amerika. Noong December 21, 2023, hiniling sa kanya sa bahagi ni Pastor Kibuloy na kung ano man ang mga